Ang Pamahiin by Dorina Pineda. Ang pag-uusap ng magkasintahan. Oh, Alvin, napatawag ka. Thank you. Happy anniversary din. Kailan ka ba uwi dito? Mimiss na kasi kita. Salamat sa regalo ha. Pasyensya ka na dahil wala akong maibigay. O sige na, mag-iingat ka ha. Nandito kasi ako sa bahay, baka mahuli ako ni nanay. Bye! Mahal kita. Ang kasabi, umuwi na si Dorina galing sa simbahan at pumasok siya sa kusina upang tulungan ang kanyang ina. Nay! Nandito na po ako. Nandito ako sa kusina, anak. Mano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Aba, masaya ata ang dalaga ko. Hindi naman po, inay. Maganda lang po ang araw ko. Nakangiti si Dorina. Halika, tulungan mo ako dito. Sige po. Ako na lang maghihiwa ng sibuyas. Ano po ba ang ulam natin? Iyan lang. Wala kasi tayong pambili, anak. Napakitig ang anak sa ina. Hindi, biro lang. Adobong sitaw ang ulam natin. Pwede po bang kangkong na lang? Mas masarap kasi yun at para maiba naman po. Mukha ka ng kangkong. Natawa ang mag-ina. O siya, mamitas ka na ng mga kangkong mamaya dyan sa taniman ni Aling Bebang. At huwag mong kalimutang magpaalam ha. Opo, inay. Naghihiwa ng sibuyas. Bakit ka umiiyak? Wala, inay. Naluluha lang po ako dahil sa sibuyas na hinihiwa ko. Alam mo ba na may kasabihan ng mga matatanda? Kapag napaluha ka habang naghihiwa ng sibuyas ay hindi mo makakasundo ang iyong biyenan? Inay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mga pamahiin lang po yan at di po yan totoo. Nagulat ang nanay sa sinabi at reaksyon ng dalaga. Bakit ka apektado? Bakit magpapakasal ka na ba? Di po, inay. Di po. Huwag yan na po ako alalahanin. Nakatitig ang nanay sa anak na para bang may hindi siya nalalaman tungkol kay Dorina. Si Stephanie, umuwi na si Lavinia na may dalang sorpresa kay Mrs. Arguelas. Mami, guess who's with me? Masayang pumasok ng bahay upang salubungin ang ina. Ano ba yun anak? At mukha atang tuwang-tuwa ka. Mami, kasama ko si Stephanie. Remember her? Pumasok si Stephanie sa bahay. Hello po, tita. Kamusta na po kayo? Steph. Long time no see. Nandito ka ba para bisitahin si Alvin? Wala kasi siya. Alam ko po napadaan lang po ako dito kasi nakita ko si Abin niya sa airport. Ito pa pala, mga pasalubong ko po galing stick. Salamat Steph. Napakabait mo talaga. O sige, magkwentuhan muna kayo dyan ni Lavinia. At magpapagawa lang ako ng makakain at mainom natin. O Lavinia, ikaw muna bahala kay Steph ha? Yes, Mami. Umalis na si Mrs. Arguelas at pumunta ng kusina. Ang swerte mo naman, Steph. Alam mo bang gustong-gusto ka ni Mami para kay Kuya Alvin? Gusto niya nga ako para kay Alvin, pero gusto ba ako ni Alvin? Hindi niya nga kasi ako tinitignan para bang may ibang mahal na siya. Ano ka ba? Hindi ka papayag na mapunta siya sa iba. Ikaw lang gusto ko para kay Kuya. Sigurado ako yan din na sa isip ni Mami. Talaga ba tutulungan mo ko? Mapasakin si Alvin. Salamat. Salamat talaga. Ang tawag, kausap ni Dorina si Alvin sa cellphone. Hello, Alvin. Napatawag ka. May problema ba? Ano? Magpropose ka na sa akin? Oo naman. Mahal din kita. Sigurado ka pa na handa ka na magpakasal? Paano na iyong pamilya? Ha? Ikaw nang bahala doon? Natahimik si Dorina. Andito pa ako. Siyempre gusto kitang pakasalan. Ako nang bahala kay Inay. Alam ko maiintindihan niya ang sitwasyon. Umaasa din ako na magiging maayos ang lahat sa pagitan mo at ng iyong pamilya. Mag-iingat ka ha. Paalam! Ang nakakagulat na balita. Anak, nandyan ka ba? Andito po ako sa kwarto, Inay. Sinusuot ang gown. Pagpasok ng inay sa kwarto. Bakit masuot ang damit kong pangkasal? Bagay po ba, Inay? Maganda ba?
Anong ayos po ba ng buhok ang bagay sa akin? Teka. Bakit niya yan suot? Ano bang mayroon? Naging seryoso si Dorina. Nay, niyaya na po ako ni Alvin magpakasal. Nanlaki ang mga mata ni nanay at napaupo siya sa narinig niya. Nay, ayos na po ba kayo? Ano bang kasal ang sinasabi mo? Sino si Alvin? Sir Ginaguelas po. Nabiyok ko po siya, matagal na po kami magisintahan. At may isang taon na po. Yun po yung araw na umalis tayo bilang kalabandera at katulong sa bahay ng mga Arguelas. Pasensya na po yun kung inilihim ko po ito sa inyo. Anak, bakit mo ito nagawa? Bakit si Alvin Arguelas pa? Magkaibang estado yun sa buhay. Sigurado akong hindi papayag si Mrs. Arguelas sa gusto nyo. Malapit na po umuwi si Alvin dito. At siya na raw po ang bahala doon. Inay, sana po ay pagbigyan niyo na po ako. Mahal ko po si Alvin. At alam ko, ganoon din siya sa akin. Sana po ay pagbigyan niyo po ako. At ang kahilingan ko. Wala na akong magagawa. Basta anak, nandito lang ako palagi para sa'yo. Napangiti ang anak at niyakap ang ina. Napangiti na din ang ina dahil nakita naman niyang masaya ito. Maraming salamat po, Inay. Sandali, ubarin mo muna iyan. Hindi daw matutuloy ang kasal mo kapag sinuot mo ang damit pang kasal bago ka ikasal. Hay naku, Nay. Huwag po kayo maniwala sa mga ganyan. Kasabihan lang po iyan. Pero sige na po, huhubarin ko na po ito. Ang pagkikita. Dumating si Mrs. Arguelas, Lavinia at Stephanie sa bahay ng mga Pineda. Kumatok sila. Binuksan ni nanay ang pinto at nagulat. Mrs. Arguelas, Oo, ako nga. Gusto ko makausap si Dorina. pumasok po kayo. Tatawagin ko lang siya. Pumasok ang tatlo na bakas sa kanilang mga muka ang pandidiri. Maupo po muna kayo. Mami, agbawa naman dito. Bakit niyo po ba kasi sinama? Madudumihan lang yung damit ko eh. Magpalit ka na lang ulit mamaya. Kailangan natin itong gawin para protektahan ang kuya mo. Tinawag ni nanay si Dorina. Anak, nandito na si Mrs. Arguelas. Nagulat si Dorina. Ano po? Bakit daw po? Hindi ko alam. Gusto ka daw niya makausap. Anak, ito na nga bang sinasabi ko? Huwag po kayo mag-alala. Kakayanan ko po ito para sa amin, Alvin. Wala na po itong atrasan. Nagpakita ng determinasyon si Dorina. Nandito lang ako, anak. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Inay. Magandang hapon po, Mr. Saraguelas. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na sa akin ni Alvin na gusto ka daw niyang pakasalan. Galit na sinabi ni Mrs. Arguelas. Dorina, alam kong alam mo na magkaiba ang katayuan niyo sa buhay. Bakit ang anak ko pa? Ano ba ang gusto mo? Pera? Sapat na ba ang 100,000? Para layuan mo ang anak ko? 500,000. Hindi. Pasagot na sinabi ni Dorina nang biglang nagsalita si nanay. Pasensya na po, Miss Arguelas. Alam namin na mahirap lang kami. Pero hindi namin kailangan ng pera nyo. Ulat ang lahat sa sinabi ni nanay. Tama po si Inay. Kahit ano po ang gawin nyo, hindi niyo po kami mabibili ng pera nyo. Mahal ko po si Alvin. At alam ko mahal din niya ako. Maaari na po kayo umalis. Nabigla si Stephanie kay Dorina at napahiya naman si Mrs. Arguelas. Tumayo siya at dali-daling umalis. Tara na, wala na dapat pag-usapan. Ito ang tandaan nyo, hindi pa tapos ang laban. Tinignan ni Dorina at ni nanay ang tatlong babae na umalis. Ang masamang balak. Nasa kotse sila Mrs. Arguelas, Lavinia at Stephanie. Yun ba ang gusto mapangasawa ni Kuya? Yak! Ano ba kasi ang nagustuhan ng kuya mo? Sa hampas lupang iyon. At kung makasagot, akala mo kung sino. Hindi pwede, si Steph dapat ang pakasalan ni Alvin. Hindi kumibo si Stephanie dahil sa kanyang mga natuklasan. Ano na po gagawin natin? Kailangan ko mapigilan ng kuya mo. Ang pagbabanta. Hello, Alvin. Hindi ako makakapayag na magpapakasal ka sa babaeng iyon. Kung hindi ka susunod sa akin, papatayin ko siya. Binaba ang telepono. Ang hindi pagsikot ni Alvin sa kasal. Madungkot na mag-isang nakatayo si Dorina na suot ang damit pangkasal. Ang desisyon ni Dorina, pagkaraan ng isang buwan. Anak, ayos ka lang ba talaga? Opo, Inay. Alam kong nasasaktan ka pa din, ano.
Nay, bakit po ba ganoon? Saan po ba ako nagkulang? Basihan po ba ang katayuan sa buhay ang magpapakasal? Hindi totoo iyan. Siguro ay hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Bakit hindi siya dumating sa kasal? Hindi kaya nagkatotoo ang mga pamahiin? Ang pagpatak na luha ko sa paghihiwa ng sibuyas at ang pagsuot ng damit pangkasal? Sana po pala, hindi ko yung ginawa. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Malalagpasan mo din ito, anak. Marami pang iba dyan. Hindi lang si Alvin ang lalaki sa mundo. Pero inay, mahal ko siya. Siya po ang buhay ko. Hindi ko alam kung makakaya ko na mawala siya. Inay, paano na ako? Nandito lang ako, anak. Sigurado ako malalagpasan mo din ang pagsubok na ito. Manalig ka. Opo, inay. Maniniwala po ako na may dahilan si Alvin kung bakit hindi siya dumating. Sigurado ako na ito ay upang maprotektahan ako. Hindi ako maniniwala sa pamahiin. Mas maniniwala ako kay Alvin.